Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Good evening, good afternoon, good morning. Yan. So baliktad no kasi nasa iba't ibang dako tayo ng mundo no. So good morning, good afternoon, good evening. Sa iba't ibang panig ng mundo, muli no. Ito po ang punto por punto no, nagbabalik. Meron po tayong debate ngayon no sa pagitan ng RCC at sa pagitan ng SDA. Yan. So magandang talakayan po to at isang maginoong usapan. So ang topic nila, so kindly repeat nga yung topic, Brother Jando, kung ano yung napagkasunduan yung topic. Ang sinabi sa akin ni Brother Ruben Nakilada, napatutunayan daw niya ng original copy ng 10 utos ang umiiral doon kina Adan. Sa panahon Ayan. ni Adan. Yun ang kanyang sinabi. So yan po yung topic natin. So that is our topic for today, no? So, syempre, hindi na natin patatagalin, no? So ipapakilala na natin ng ating mga debaters, no? Sa pagitan ng RCC, isa po siyang kilalang host ng Punto por Punto, no? At isang sanggang dikit ni Father Darwin Gitgano, no? At kilala rin natin siya na isang debatista, no? Marami na rin po siyang debate dito sa larangan ng pakikipagtalakayan, no? So atin pong palakpakan, no, si Brother Jando sa panig ng RCC. Ayan. Okay, thank you po sa inyong lahat at andito po ako, no? Ayan. Ayan, no. Good evening po sa inyong lahat at alam niyo na po kung sino ako. Okay, Brother Nash? Ayan. Okay, salamat. So, syempre, no, sa panig naman ng SDA, no, at kinikilala rin natin to, no, na isang debatista at rising star to ng SDA, no? At talaga naman na walang inaatrasan pagdating sa larangan ng debate at talakayan, no? Atin na ipakilala, no, na si Brother Ruben Nakilada. So, Bro Ruben, baka gusto mo silang batiin sa mga nanonood sa atin ngayon. Yes po, good evening. Ako po si Brother Ruben Naval Nankilada ng Seventh-day Adventist Church, ordinaryong membro. Ako po ay tatayo sa aral na malalim ang 10 utos na umiiral na sa panahon nila Adan at kayong lahat. Okay. So yan, no? Maraming salamat, Brother Ruben. Ayan. So, tara na, magsimula na tayo at bago tayo magsimula, banggitin muna natin ang ating rules and regulations. No? So, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second maximum. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan categorical din muna. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds at ang moderator na magbabantay ng 20 seconds time. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itinatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang mga examiner inilatag man o hindi inilatag basta pasok sa topic. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung tinatanong naman ang pinaglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect
the moderator. And moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang sa pag-aayos ng debating ito. Number 13, no showdown. Wala po tayong showdown para sa benepisyo ng mga nakikinig, no? Dahil sometimes ang showdown po hindi po nakakatulong, no? It's just only a matter of parang ano lang siya yung pride, yan, no? So no showdown po tayo. So kailangan masagot natin lahat ng mga katanungan dito nang merong kaisan. Ayan po. So agree po ba both debaters sa ating rules and regulations dito sa punto por punto? Brother Nash, may paklaro lang muna ako, ano? Sige lang, sige lang. Mukhang napansin ko may pagbabago sa paksa na binigay ni ni Ruben. Okay. May pagbabago kasi ang chinat na sa akin na in-screenshot ko na sinend ko sa iyo, Brother Nash, ang sinasabi niya doon is patutunayan niya na ang original na copy. Yung sinend ko sa iyo na na screenshot. Okay, okay. Sa chat niya, ang sabi niya doon is patutunayan ko na ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon nila Adan. Okay. Yun ang chinat niya sa akin na ni-screenshot ko, sinend ko sa iyo sa Messenger. Yeah. Nakikita ko siya dito. So, Bro Ruben, anyways, dun muna tayo sa rules and regulations. Das puntahan natin to. So, agree ba kayo sa rules and regulations natin? Yes, agree ako. Bro Ruben, agree ka ba? Ruben, Wala yata. Naka-mute ka yata ang Bro Ruben. Yan. Yes, So, we agree. okay. Tsaka Bro Ruben, okay, salamat kung agree kayo sa ating rules and regulation. So, ang nakalagay dito sa screenshot na binigay sa akin ni Bro Jandon na chat mo, Bro Ruben, patutunayan ko na ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon nila Adan. Yes po, tama. Okay. So agree naman daw siya, Bro Jandon. Kasi ang narinig ko kanina, sabi niya patutunayan niya na ang 10 utos daw ay umiiral na. Iba kasi Okay. yun, pag binago mo Okay. yung... So, ulitin ko yung tema ha. Pag-agreehan yung dalawa. Ito ang tema. Patutunayan ko na ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon nila Adan. So, are you agree both debaters na ito ang official topic? Yes or no? Yes ako. Yes. Okay. Okay. So, wala na tayong patatagalin pa. Hindi na natin ito patatagalin. So, syempre, bigyan natin ng 10 minutes. No? Alam naman natin, no? 10 minutes ang natin, time 10:07. So agree ba kayo 10:07? Familiar naman kayo sa 10:07, di ba? Yes. 10 minutes presentation, 7 minutes cross. No, both parties, and then sa rebuttal 10 minutes din, 7 minutes cross then both parties. And sa conclusion 5 minutes. So agree kayo? Yes, Yeah. agree ako. Okay. Kung agree kayo, hindi na natin patatagalin. Hang on. Buksan ko lang yung timer ko. Ayan. So 10 minutes. So affirmative, ready ka na? Yes, I'm ready. Okay, kung ready ka na, Mr. Affirmative, your 10 minutes will start now. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay magpupusti ng mga talata base sa topic na aming pagdidebatihan. Patutunayan ko na ang original copy ng 10 utos ay umiiral na sa panahon ni Adam. Alalahanin ng poste natin, Revelation 11 verse 19. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kaniyang templo ang kaban ng kaniyang tipan. Ayon sa Hebreo 9:4, ang kaban ng tipan ay kinalalagyan ng 2 tapyas na bato.
Ngayon mga kapatid, nung lalangin ng Diyos ang planetang Earth, siya ang naghahari, ang Diyos, natural ang masusunod ang kanyang batas. Ano ang kanyang batas? Yung binasa natin kanina sa Revelation 11:19, ipinasilip kay Juan, na sa langit pala, naroon ang 10 utos, ang kaban ng tipan na kinalalagyan ng 10 utos. Ngayon, paano malalaman ang kautusan na umiiral na sa panahon ni Adan? Roma 5:13, sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Sa ibang salita, nasa planeta ang Earth na ang kasalanan bago pa man ibigay sa Sinai ng Diyos ang 10 utos. Ito malinaw ito ha. Ulitin ko sa salin ito, Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ibig sabihin mga kapatid, kaya pinananagot sila sa kanilang kasalanan dahil mayroon ng batas, mayroon ng kautusan. Sabi sa talatang 14 ng Roma 5, ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang kamatayan naghahari pa rin mula kay Adan hanggang kay Moises. Ibig sabihin sa panahon yan mga kapatid, hindi pa ibinibigay ang 10 utos sa Sinai. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo na naghahari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises? Anong ibig sabihin ng kamatayan mga kapatid? 1 Juan 3:4 sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, itong sinasabi ni Pablo dito sa Roma 5:14 na naghahari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Sabi niya dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kaya naghahari ang kasalanan, ang kamatayan dahil may kasalanan, may nalalabag na kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Malinaw mga kapatid, ngayon tingnan natin itong nasa Genesis. Genesis 4, talatang 7. Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana, pero mag-ingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. Dito pa lang sa Genesis 4, mga kapatid, binabanggit na yung kasalanan. Anong sabi ni Pablo? Ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliwanag mga kapatid na ang kautusan ay umiiral na sa panahon ni Adan. Subalit hindi pa binibigay sa Sinai. Kaya't maliwanag na ang kautusan na binabanggit dito na nasasalangsang ay ang 10 utos, yung original copy na nasa langit, yung pinakita kanina doon sa Revelation 11:19. Yun ang umiiral na batas sa planetang Earth. Dahil ang planetang Earth ay sakop ng Diyos Ama, kung hindi pa nagkakasala, nagre-rebelde, naroon ang kautusan, yun ang batas na sinusunod. Ngayon, tingnan natin ito. Meron dito sa Genesis 9. Genesis 9 verse 6. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Maliwanag mga kapatid na yung death penalty sa panahon natin ngayon, electric chair, bitay. Nung panahon yun ay binabanggit na ang sino mang pumatay
ay papatayin din. May hatol, may parusa, kamatayan. Ngayon, nung ipinanganak yung anak ni Seth, sabi dito, Genesis 4:26, sabi po dito, at nagkaanak si Seth ng isang lalaki na tinatawag ang kaniyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Nung ipanganak ang panganay na anak ni Seth, at dumami sila ng dumami, nagkaroon ngayon ng yung pag-organisa ng mga mananamba sa Diyos. Paano ang pagsamba sa Diyos? Isaiah 43 verse 6 and 7. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Verse 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Sinasabi ni Isaias na yung mga nilalang ng Diyos nung dumami na ay tinatawag na para sumamba o tumawag sa pangalan ng Panginoon. Mula sa hilagaan hanggang sa timugan, lahat ng mga anak na babae, mga lalaki na kanyang mga nilalang at nilikha ay paroroon. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, o yaong aking ginawa. Ngayon, saan sila magsasamba mga kapatid? Ito, Ezekiel 20 verse 40. Sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok Last 2 minutes. Last 2 minutes. Thank you. Sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok na kaitasan ng Israel, sabi ng Panginoon, doon ako paglilingkuran sa lupain ng buong sangbahayan ng Israel. Nilang lahat, do'y tatanggapin ko sila at do'y hihingin ang iyong mga handog at mga unang iyong mga alay, 10 ng lahat ninyong banal na bagay. Ano itong mga paglilingkod na ito na pagsamba? Sino ang nagpasimula nito mga kapatid? Tingnan natin. Ezekiel 28 verse 13, meron ditong paglilinaw. Ezekiel 28 verse 13, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Ang pagkayari ng iyong panderita at ng iyong plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nanghanda. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanik manaog sa gitna ng mga batong malaga. Binabanggit dito mga kapatid na yung palang bundok ng Diyos na kung saan magsasambang mga tao. Ipinakita sa Ezekiel 28 na ito palang si Lucifer, nung lalangin siya, inilagay na siya doon sa halaman ng Eden. Nagmanhik manaog siya doon sa bundok. Sabi dito, ang pagkayari ng iyong panderitas at flauta. Nangangahulugan ito mga kapatid na si Lucifer, siya ay dating song leader, nagsasagawa ng pag-aawitan sa panahon na mayroong worship, pagsamba doon sa Eden. Kaya't sa Eden pa lang mga kapatid ay mayroon ng pagsamba. At sa pagsamba, maliwanag na hindi mawawala ang 10 utos. Dahil sabi ni Pedro, okay. Okay. Ayun. So maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang ating presentation sa panig ng SDA na si Brother Ruben. So dadako na tayo sa cross-examination. So ready ka na ba, Bro Jando, for your cross-examination para kay Brother Ruben? Ready na, bro. Okay, kung ready ka na, you may take your 7 minutes, bro. Okay, unang tanong, ginamit mong Revelation 11:19 na nakita sa langit ng kabanantipan. Ito ba'y nakita before sa time ni Adan o during sa time ni Adan? Ipinasilip lang dyan kay Juan Revelador. Maliwanag na sa langit ay naroon na ang 10 utos. So, Next question.
Nung sinilip yun ni Juan, ibig mo bagang sabihin is andun na ang 10 utos before pa si Adan? Yes, dahil nasa langit ang 10 utos. Okay. Anong kasalanan ng nagawa ni Lucifer kaya siya hinulog sa langit? Yung pag-iimbot, kanyang inimbot ang trono ng Diyos. Saan sa 10 utos yan bro na na inimbot niya ang 10 utos ng Diyos? Yung kanyang binalak na gawin ang trono. Ang Next question. trono ng Diyos. Okay, next question ko sa iyo narito. Una, sabi mo patutunayan mo sa Biblia ng original copy ng 10 utos yung umiiral sa panahon ni na Adan. Saang talata yan mababasa? Yung binigay kong talata sa Revelation 11:19, original Bakit? copy. Ah. Pero yung letra por letra ay wala mababasa sa Moderators time. Pause muna. Bro Jando, patapusin muna natin siya ng 20 seconds. Then ako magsasabi next question. Sige bro Ruben, go ahead. Okay. Ayon kay Apostol Pablo sa Hebreo 8:5, yung santuario, yung mga kagamitan doon, naroon na ang 10 utos, ang kabanang tipan. Sabi ni Apostol Pablo, yun ay Next question. ng tunay na santuario sa langit. Next question na bro. Yes, next question. Sabi mo, patutunayan mo naman na ang original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan. Saang standard reference natin yan mababasa? Alin? Pakilinaw. Sige. Saang standard reference natin mababasa ng original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon na ni na Adan? Ang pinatutunayan natin dito ay ang nalalabag nila, yung aksyon. Sabi dito, ganun pa man, ay sabi dito sa talatang Roma 15:13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, nalalabag ng 10 utos bago pa man ibigay sa Sinai. Next Maliwanag question. na. Saan mo Okay. nabasa na sinabi ni Apostol Pablo na lalabag na ang 10 utos bago pa ibigay sa Sinai? Ito, yung nilatag natin kanina, ito. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Tapos Roma 5:14. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Sabi naman ni Juan, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Next question. Yan bang paliwanag mo sariling unawa mo lang o suportado ng mga Bible scholar? Biblia, suportado ng mga apostol. Moderator. Okay, moderators time. Ano yan bro? Anong concern natin? Ang tanong ko po, maliwanag po yun, Mr. Moderator, na yung kanyang sagot ba ay sariling unawa ba niya o suportado ng Bible scholar? Categorical po yun. Categorical, okay. Brother Ruben, categorical question. Okay. Unawa mo ba daw ba yan or suportado ng mga Ito ba ng scholars? Bible scholar? Mag-counter po ako. Ano yun bro? Medyo na-choppy. Mag-counter po ako. Yes bro. Hinihintay ko yung counter mo bro. Ang tanong, sariling unawa o suportado ng Bible scholar? Ang sagot ko, suportado ng Biblia ayon sa dalawang apostol. Maliwanag ito bakit maghahanap siya ng Bible scholar samantalang may mga talata dito akong nakaposte. So, yan yung counter mo bro. So, sasagutin mo pa ba yung tanong? Magpo-proceed tayo. Ngayon sasagutin ko. Wala doon Okay. sa... Pero wait lang bro, bago mo sagutin bro, ulitin ko muna yung tanong ni bro ni Bro Jando. Bro Jando, pwede mo ba pakiulit yung tanong? Bro, naka-post pa yung time natin. Okay, yan bang sinagot mo kanina ay sariling unawa mo lang ba o suportado ng Bible scholar? Sagot, Time resume. wala dyan sa dalawang tanong mo dahil
ang tanong mo ay lumalabas dito sa mga talatang ating ipinusti. Suportado ng dalawang apostol ang aking pinatutunayan. Okay, next question. Okay, sabi mo, suportado ng dalawang apostol ang iyong pinatutunayan. Bakit hindi nabasa sa Biblia na nilabag na ang 10 utos bago ito ibinigay? Suportado pala ng mga apostol. Yes, sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Anong kautusan ang binabanggit dito? 10 utos. Anong ibig sabihin ng kasalanan? Paglabag sa kautusan. Anong resulta ng paglabag sa kautusan? Kamatayan. Sunod na talata, ganun pa man naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Next question. Ulitin ko ang iyong katanungan. Sabi mo kasi, suportado ng mga apostol. Bakit hindi ko mabasa sa Bible na sinabi ng mga apostol, nilabag na ang 10 utos bago pa ito ibinigay? Ito maliwanag ito kung hindi mo tatanggapin, basahin ko ulit. Nasa mundo na, Roma 5:13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Anong ibig sabihin ng kasalanan? Paglabag sa kautusan. Anong kabayaran sa paglabag? Kamatayan. Sunod na talata. Naghari ang kamatayan mula kay Next Adan. question. Okay, totoo ba sinasabi ng mga Bible scholar bro na pride ang naging dahilan kaya binagsak si Lucifer? Yes or no? No, para sa akin, ang pagbagsak sa kanya, yung kanyang pag-agaw sa trono ng Diyos, yung kanyang pagtatangka. Next question. Next question. Dahil hindi naman pala mabasa sa Biblia, hindi rin mabasa sa mga standard na referensya, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na nasa Genesis pa lang, andun na ang original copy ng 10 utos? No, wala sa mga Bible scholar ang tamang pagpapaliwanag dyan. Biblia at Biblia lamang. Narito na, hinaharap ko na sa iyo yung mga talata, ayaw mo lang tanggapin. Okay. next Sige. Bakit ko tatanggapin kung yung paliwanag mo hindi naman nababasa? Sabi mo Biblia, hindi naman nababasa sa Biblia. Sariling unawa mo nga yan. Yes or no? No, kanina ko pa binabasa, ayaw mo lang tanggapin. Nalalabag na ang kautusan. Sorry. Sige, tuloy mo bro. 20 seconds. Sige, sabi mo Basa. kasi, binasa mo kanina, pakibasa nga anong talata na nilabag na ang 10 utos bago pa siya binigay sa Sinai. Anong talata yan? Okay. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Objection, Anong moderator. Objection? Anong objection? Tinatanong ko sa kanya kung saan niya nabasa yung yung nilabag na ang 10 utos bago pa binigay sa Sinai. Ang binabasa niya hindi naman yung tugma sa tanong ko. Okay. May counter, bro Ruben? Counter po. Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Binabanggit dito ng talata na sa mundo ng kasalanan. Ibig sabihin, nalalabag na ang kautusan. Okay. Yung So, ito nakuha po- ko na mga bro, no? So, bro, Jando, kung yun yung pinakasagot niya, wala tayong magagawa doon. So, dalhin mo na lang sa rebuttal, bro, yung sagot niya kung may mali. Ayan. So, diretso tayo. You still have 10 seconds, bro. Gusto mo ba ituloy? 10 seconds? Hindi na alam bro, wala na ako ng gana. Okay. So, winaway mo na yung 10 seconds mo. Okay, then. So, Hindi ko na. oo. So, kung winave mo na, so dadako na tayo sa presentation ng negative side, no? So, bro Jando, ready ka na for your 10 minutes, bro? Yes, ready na ako, moderator. Okay, kung ready ka na, your 10 minutes will start now. Okay, ako po ay masyadong tutol doon sa paksa niya dahil unang-una, pag sinabi kasing original copy, duplicate yan. Halimbawa, meron akong aklat, no? Meron akong aklat. Ipapa-xerox ko to. Yung xerox nito, hindi siya original, kundi duplicate siya or original copy. Hindi siya ang original na aklat, kundi original
copy. Pag sinabi kasing copy, kopya. Pag sinabing kopya, may pinagkopyahan. Yun ang ibig sabihin ng original copy. Ang ginamit niya talata, Roma 5:13, hindi pa pala ibinibigay. Bakit kung wala pa yung original, ba't nauna yung original copy? 'Di ba? Yung talata niya mismo, Roma 5:13. Ang sabi doon sa Roma 5:13, ganito. Pakita natin sa screen ang Roma 5:13. Ote. Ito sabi dito sa 5:13 ng Roma. Ganito ang ating mababasa sa naturang talata. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Wala palang kautusan eh. Kung walang kautusan, di wala pa dyan ng original. Paano nangyari na una ang original copy sa original? Ang original copy, duplicate yon. Ang pinakaunang copy, ang pinakaunang copy na duplicate, yun ang original copy. Yung pangalawa din ang original copy yun. Bakit? Pangalawa na yun eh. Pag sinabing copy, kinopya, may pinagkopyahan. O nakakaunawa lang yung ating kapatid, sabi pa niya kanina na ano siya, ordinary member, layman siya. Mataas ang layman sa ordinary member. And then, ano pa? Ang sabi dito, when was the 10 Commandments given to Moses? On the 6th day of Sivan 6, some 3,500 years ago, Moses climbed up Mount Sinai. During his 40-day stay on the mountain, according to popular Jewish tradition, God dictated to him not only the 10 Commandments, but the whole Torah, as well as the oral law. Yan ay mababasa natin sa Exodus 19, Exodus 24, Deuteronomy 4, na doon ibinigay ang 10 Commandments. So yung 10 Commandments na ibinigay, yun ang original. Yun ang original. Bakit? Sabi kasi ni Moises kasi sa Deuteronomy, basahin natin sa Deuteronomy 5:1 hanggang 3. Sabi ni Moises ganito. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. As in nun, araw nito, anong araw yan? Yung araw na buhay ang kausap ni Moises, hindi yung araw na patay ng mga kausap ni Moises. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa. See? Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Ano yung ibinigay? Yung kautusan ibinigay doon sa bundok ng Sinai. At yung kautusan na ibinigay sa bundok ng Sinai, hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Tapos sabihin mo, nalabag ni Cain, nalabag ni Adan. Hindi nga ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Sinong nabubuhay? Yung kausap ni Moises. Minsan kasi ginagamit ito ng SDA. Minsan, yung pinauukulan nila, yung binabasahan ng talata. Ikaw, Brad, buhay ka ba ngayon? Kung buhay ka, para sa'yo ito. Mali. Ang buhay dyan, yung buhay na panahon ni Moises. Sa kanila ginawa, ang 10 utos, hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. So yung binigay doon sa Sinai, yun ang original. How come nauna yung original copy sa original? Diyan pa lang, wala na. Ay nabahala doon. Ano ba yung may dito na search ko dito, is an original copy an original or a copy? Sabi dito, an original copy is an original because the word copy here is the sense of written material rather than duplicate. So yung yung original copy is kopya siya, duplicate siya. Duplicate siya, original siya na kopya. Pag sinabing kopya, may pinagkopyahan. Yan nga Xerox copy kasi may pinagkopyahan. Ano pa? Photocopy, may pinagkopyahan. Yan ang sabihin ng copy. Ang topic kasi is original copy. So, di totoo na
ang original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni na Adan. Mali po yun. Yun na lamang po muna at ito pala. Tinanong ko siya, sabi mo, patutunayan mo sa Biblia ng original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon ni na Adan. Saang talata yan mababasa? Bibigay siya ng talata, hindi na naman mababasa. Ibig sabihin, hindi napatunayan sa Biblia. Kahit pa unawa kahit pa diwa. Hindi naman ako naghanap ng letra por letra, pero sa diwa, dapat suportado ng mga Bible scholar yan. Hindi yung ikaw lang nagbibigay ng pakahulugan. Kasi ikaw lang, private interpretation, ay talagang hindi ka panipaniwala yan. Bible scholar versus private interpretation, ay hindi pwede. Sabi nga ni Father Darwin, all arguments are equal with the absence of evidence. All arguments are equal. Pareho tayo, nag-argumento ka, nag-argumento ko, pareho lang tayo, magkapantay lang tayo. Magiging mabigat lang yung sa akin pag meron akong ebidensya. Magiging mabigat lang sa iyo pag meron kang ebidensya, kaso wala. Yung mga talatang binigay mo, wala naman sinasabi to, Revelation 11:19, Roma 5:13, Roma 5:14, unang Juan 3:4, Roma 6:23, Genesis 4:7. Ano naman sinasabi dito na umiiral ang original copy ng 10 utos sa panahon ni Adan? Wala. Pangalawa, tinanong ko siya, dahil wala naman pala sa Biblia, di sabihin, diwa. Hindi mabasa sa Biblia. Sabi niya, hindi mabasa sa Biblia diwa. Sa diwa tayo. Sabi mo, patutunayan mo ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon ni na Adan. Sa ang standard reference natin mababasa yan. Wala rin. So, yung sa kanya talaga is wala. Sa madaling salita, hindi napatunayan. Bible scholar, wala suporta. Kahit pa Protestant Bible scholar, walang suporta. Sarili lang niyang unawa. Nilabag ang 10 utos before siya binigay. Saan talata? Wala. Sa inong Bible scholar susuporta? Wala. Saan tayo kukuha? Sa paliwanag mo, ikaw lang gumawa. Di talaga. So, hindi na patindig ang kanyang paksa. Mga kapuntos, nahulog na ako Last ribata. 2 minutes. Last 2 minutes. Yan. Nahulog lang ako, nagre-rebat na lang dito. Ito lang yung ano ko. Sa Roma 5:13, nasa mundo na ang kasalanan, pero hindi yun, it doesn't follow na kautusan yon. Ang unang Juan 3:4, sinulat yon, andyan na binigay ng kautusan. Papayag lang ako kung ang unang Juan 3:4 ay nakasulat dun pa lang sa Genesis. Kaso ang unang Juan 3:4 nakasulat andyan na ang kautusan ni. Kaya ang paglabag talaga sa kautusan, dahil binigay na yun ang kasalanan. Hindi pwede yung binigay dito, dun mo hahatulan sa wala pa, hindi pa siya ibinibigay. Kaya nga Roma 5:13, sabi, pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Hindi walang kautusan, walang original copy. Kung walang original copy, di wala rin kung wala ang original, di wala rin din dyan ang original copy. Yun. Hanggang doon na lamang, Brother Nash. Okay. You still have 1 minute. So, Wait ko na lang. okay. So, wini-wave mo na. Okay. So, winave na niya. So, maraming salamat sa panig ng negative side. So, diretso na tayo sa ating question and answer. So, ready ka na, Bro Ruben, para tanungin si Brother Jando? Yes, ready na. Okay, kung ready ka na, you may take your 7 minutes now. Okay, Brother Jando, alin ang original copy? Ang 10 utos na nasa langit o ang 10 utos na binigay sa Eden, ay sa Sinai? Alin? Walang original copy, bro. Next question. Sabi ni Pablo dito sa Hebreo 8:5. Sabi dito, yung tabernakulo sa panahon ni Moises ay anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Sa Noybe, pinapaliwanag niya dito yung santuaryo, yung 10 utos. Sabi ni Pablo,
yung santuario sa lumang tipan, anino na nasa langit. Yun bang anino at anyo ng tunay, yung may kopya o hindi? Hindi. Pero nang una, yung binasa mo kay Moises, ang paksa mo panahon pa ni Adan. Kay Moses, binigay na kay Moses yung ano, yung original copy. O kaya yung original copy. Yung original na binigay kay Moises. O, kaya, Okay. next. question. Ulit-ulitin pong tanong. Yung santuario na ipinagawa ng Diyos kay Moises, yun ba ay kopya ng santuario na nasa langit? Yes or no? No. Hindi yun kopya. Yung sanctuaryo sa langit, iba yon sa sanctuaryo sa hindi siya kopya. Yun ang aking sagot. Walang Bible scholar nang sasabing kopya yun. Sa Next Question. So tinututulan mo itong Hebreo 8:5, sabi dito, ulitin ko, basahin ko. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moises, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay na iyong pinakita sa iyo. Yung sukat, binabanggit dyan, yung tamang lapad ng santuario. Ngayon, kung sinasabi mo na hindi kopya ang santuario sa lupa sa santuario sa langit, saan mababasa na hindi kopya yun? Eto, sabi, 8.5 pa rin ng Hebreo, ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit. Pag-aalay yan, hindi naman yan ng Hindi naman yan yung 10 utos, pag-aalay tinutukoy dyan. Next question. Sunod na tanong, sabi dyan, anyo at anino ng pag-aalay na ginagawa sa langit. May ginagawa sa langit o wala? Pag-aalay bro, hindi yung 10 utos bro. Next question. Ang tinatanong ko, yung 8:5, Yun nga, 8.5 nga. yung pag-aalay na ginagawa sa langit. Ito ba'y tunay o hindi? Tunay yan bro. Yung pag-aalay. Ang topic mo, original copy ng 10 utos. Hindi naman 10 utos ng pag-aalay. Next question. Sunod na tanong, sa Hebreo 9. Ang santuario sa langit, dito sa lupa, na kopya ng santuario sa langit, naroon ang 10 utos ito, 9:4, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan, at ang paligid ay nakakalukupan ng ginto, at siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato. Yung kaban ng tipan na binabanggit dito ay yun din ang kaban ng tipan na binabanggit sa langit. Ngayon ang tanong, Hindi. naniniwala ka ba na ito'y kopya ng naroon sa langit na original? Hindi ako naniniwala. Next question. Sunod na tanong, dito tayo. Sangayon ka ba sa sinabi ni Pablo na ang pagsalangsang sa kautusan ay ang kasalanan? Hindi ako sangayon dahil hindi si Pablo ang nagsabi niyan. Next question. Juan. 1 Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Okay, si Juan. Ngayon, ang tanong, kapag may kasalanan, may nilalabag bang kautusan o wala? Sa panahon ni Adan, wala. Next question. Sa panahon ni Adan, may mababasa bang kasalanan o wala? Sa panahon ni Adam, may babasang kasalanan pero wala namang kautusan. Kaya next question. Saan mo nabasa na ang kasalanan ay hindi resulta ng paglabag sa kautusan? Saan? Objection moderator, wala akong sinabing ganyan. Okay. Object. Counter po. Okay, post time. Tapos So, ang sagot ano objection? Ano objection, bro? Bro Gando? Ang objection ko, wala akong sinabi. Yung sinabi niya na, sabi niya kasi sa akin bro, na sabi niya, saan mo nabasa
na ang pagsalangsang sa kautusan ay hindi kasalanan. Yun ang sinabi niya sa akin ngayon, tanong niya. Sabi ko, hindi ko yan sinabi. Kaya sana, ayusin niya po tatanong niya. Wala akong sinabi na ang pagsalangsang sa kautusan ay hindi kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Okay, okay. May counter objection ka, bro, Ruben? Ang una kong tanong, sabi ko kanina, sang-ayon ka ba na sa Genesis na may binanggit na kasalanan, yun ba ay paglabag sa kautusan o hindi? Sabi niya hindi. Ngayon sumunod ng tanong, saan mababasa na hindi resulta ng paglabag ang kasalanan? Ayun, tinatanggi niya. Oh. Hindi bro, ang sabi ko Okay. kanina, So, ganito moderators time para dire-diretso tayo mga bro. So, bro Ruben, kung sakaling hindi niya i-stand daw yun or yun yung pinakasagot niya, no? Next question na lang tayo. Sige po, no problem. Tapos yung sa tingin yung mga maling sagot, daan niyo sa rebuttal, doon yung pamalian yung mga maling sagot nila. Okay, so diretso tayo, mga bro. You still have 1 minute and 24 seconds. Go ahead. Sunod na tanong. Sabi dito, sabi kay ito, tanong. Yung kamatayan ba ay resulta ng kasalanan, yes or no? yes. Yun ay resulta ng kasalanan. Pero ang topic mo kasi, ang original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan. Kaya sana mag-focus ka sa topic mo. Next question. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Sunod na tanong, yun bang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan, yes or no? No. Dahil sa panahon ni na Adan at Eva, wala pang ang kautusan eh. Binasa mo nga kanina. Roma 5:13. Wala pang kautusan. Ba't mo lalagyan ng kautusan? Kau talaga. Next question. Sunod na tanong, bakit tinawag na kasalanan kung wala namang nalalabag na kautusan? Dahil nagkamali si Cain. Si Cain ay nagkamali, kaya siya nagkasala. Hindi siya nagkasala dahil meron siyang nilabag na kautusan. Wala nga kautusan. Sinabi sa Roma 5:13. Ikaw talaga. Time. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-examination. So, dadako na tayo sa ating rebuttal. Pero bago tayo dumako sa rebuttal, Bro Jando, baka pwede natin pulsuhan ng mga nasa comment section. Okay, magpupulso muna ako So, ito ang ating nanonood sa atin ngayon sa YouTube, tumataginting pong 482 live viewers at sa atin naman sa Facebook is tumataginting namang 228 live viewers. So, basa ko ng comment, bro. Shout out na lang tayo para Sige. shout out lang sa mga pangalan. Salamat. Shout out na lang tayo sa kay Roy Orosio, kay Ira, shout out tayo kay Elizabeth Onyate, wash out din tayo kay Yoli Calyawen, kapatid na Amaze, Ralde de Dios, Edgar Rios, Amor, shout out din tayo kay Nobody. Shout out din tayo kay La Pintado. Sabi niya 6:48 AM dito. Nasaan kaya to? Okay, kay Antonio Limosnero, wash out din sa'yo. Barangay Tanod, wash out din. Ayan and Rex Cabahog, wash out bro. Yan. Ayun. So, shout out sa inyo lahat. Happy viewing po sa punto por punto. So, dako na tayo sa ating rebuttal portion. So, ready ka na ba, Bro Ruben, for your rebuttal, bro? Okay, kung ready ka na, your 10 minutes will start now. Ayan mga kapatid, tingnan nyo naman si Brother Jando. Magaling ito hinangang ko to Kaya lang pagdating ngayon ay unti-unti na siyang nangangamuti. Hindi ko nakita yung inaasahan ko na yung mga debate niya sa mga nakaraan na talagang siya nangingibabaw. Pero ngayon nangangamuti siya mga kapatid. Halatang hindi niya kabisado ang Genesis
Ganito mga kapatid, patutunayan natin na sa Genesis nalalabag na ang original copy ng 10 utos. Ano yung tinatanong niya kanina, sinong scholar ang magpapatunay tungkol sa original copy? Siyempre hindi natin sasagutin, hindi naman tayo aasa sa mga scholar, Biblia at Biblia. Pero dito sa aklat ng mga SDA, dahil si Brother Jando ay dating SDA, ay babasahan ko siya ng sulat ni Ellen G. White. Si Ellen G. White po ay tunay na propeta at mapapatunayan natin sa susunod na debate kung magkakaroon ng debate tungkol sa pagkatunay na propeta ni Ellen G. White. Sabi po niya, comment niya ito doon sa Revelation 11 verse 19 na nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang taba ng tipan. Sabi dito, His laws of Jehovah, sabi dito, safe in the archives of heaven, in the ark of God, are the original commandments written upon the two tables of stone. Ang pagkakabanggit dito, original commandments na nakasulat sa 2 tapyas na bato. Yung original commandments na yan ay nagkaroon ng kopya na ibinigay doon sa Sinai. Sabi ni Apostol Pablo, yung pag-aalay, yung santuario, yung tabernakulo, ibig sabihin, kumpleto yun. Naroon ang 10 utos, naroon yung mga gamit sa pag-aalay. Sabi ni Pablo, yun ay anino at larawan ng tunay na santuario sa langit. Pag-aralan po natin ang Hebreo 8, chapter 8 and chapter 9. Detalyado yan. Ngayon, kung may santuario sa langit at naroon din ang kaban ng tipan, yun ang pinagkopyahan ng santuario sa Israel. Subalit, bago ibigay ang 10 utos yung kopya, sabi dito sa Roma 5:14, ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Ito ha. Kahit yung mga taong hindi nakalabag ng tulad sa paglabag ni Adan doon sa pagkain ng prutas, namamatay din. Bakit kaya? Ito, Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala nangangamatay yung mga tao sa panahon ni Adan hanggang kay Moises kahit wala pang kautusan dahil may nalalabag silang kautusan. Ito, balikan natin. Malinaw ito, Roma 5:13. Hindi lang naunawa ng ating kapatid na si Jando. Sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay sa Sinai. So, lagyan natin ng Sinai. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. O, paano nangyari yun mga kapatid? Na tatawaging kasalanan kung wala namang nalalabag na kautusan. Sabi sa Juan 4:44, sabi doon, yung diablo, buhat ng pasimula, sinungaling na at mamamatay tao. Alin ang nalalabag na kautusan ng diablo? Di yung pagpatay sa 10 utos at yung pagsisinungaling, huwag kang magsasaksi. Anong ginawa ni ng diablo? Sabi niya, Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos na mamamatay ka ay bawal kainin ang prutas na yan? Di nagsisinungaling na siya. Alam mo iba, hindi totoo na mamamatay ka. Pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Di nagsisinungaling na. Ngayon, sumunod si Eva. Nakinig siya doon sa serpent. Yung Diyos na pinaniniwala ng Eva, iniwan nila at naniwala sila doon kay Satanas.
O, dinalabag nilang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Dahil hinangad nila na maging katulad din sila ng Diyos. Sabi ng serpent, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay, magiging katulad ka ng Diyos. O, Genesis 3 verse 22 hanggang 24. Sabi ng Godhead, o narito ang tao, nakakaalam na ng mabuti at masama. Baka sila ay pumunta sa tree of life, pumitas, at hindi na sila mamatay. O, kaya binawal sila. Dahil naging katulad na sila, nila iba, ibig sabihin, nalaman na nila iba yung pagkaalam ng mabuti at masama. Kumbaga, yung pagnanais nila iba na magiging katulad ng Diyos ay nangyari na. Ibig sabihin, nalabag nila iba ang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Sunod ng talata, ito, yung mga binabasa natin kanina. Anong sabi? Nasa paanan ni Cain ang kasalanan. O, anong kasalanan? Hindi siya naghandog ng tama. Sumunod, pumatay siya. O, bakit siya pumatay? Anong nalabag niya? Yung utos na huwag kang papatay. Sa panahon nila Adan, natural ang ang ipapasunod ng Diyos na utos yung nasa langit. Yung binasa natin kanina sa Revelation 11:19, na doon sa langit naroon ang kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, kinalalagyan yan ng 2 tapyas na bato. Ayon sa Hebreo 9:4. Kaya't hindi po pwede na magtayo ang Diyos ng gobyerno sa planetang Earth na walang sinusunod na batas. Lahat ng gobyerno natin sa Saudi nga mahigpit ang pagpapatupad nila sa 10 utos. Huwag kang papatay. Lahat yan sinusunod sa Saudi. Kaya maliwanag mga kapatid, noon pa man mayroon ng nalalabag na kautusan sa panahon ni Adan. Kaya nga nilipol sila, sabi ng Diyos, palagi na lang masamang inyong iniisip, yung nasa puso nyo. O, ibig sabihin, palagi na lang silang lumalabag sa kautusan. Ang hinahanap ni Brother Jando, yung litra por litra na nasa Eden na, ang 10 utos, ay Last nasa 2 langit minutes. Last 2 minutes. Okay, thank you. Nasa langit ang 10 utos, yun ang sinusunod. Ngayon, pagdating kay Moises, ibinigay yung kopya. Roma 5:14, pag hindi ito naunawaan ni Brother Jando, iwan ko lang, talagang hindi siya magiging, hindi mananatili yung kanyang kasikatan dahil mapupulaan siya sa mahinang pangunawa. Sabi dito, basahin ko ulit. Ganon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. O, binabanggit ito ha. Mula kay Adan hanggang kay Moises. Bakit? Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. At maliwanag na nalalabag na noon pa man ang kautusan bago pa man ibigay sa Sinai. Ito yung kanina. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung walang kautusan. Ito, binanggit ito ni Brother Jando, sabi niya, di walang kautusan. Ngayon ang tanong, mayroon bang tao sa Genesis na hindi pinapanagot sa kanyang kasalanan? O, wala. Lahat pinapanagot dahil mayroon nang nalalabag na kautusan. Ang pananalitang ito, matalino ito sabi. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ibig sabihin, sa reverse ay talagang pinapanagot nga sila sa kanilang kasalanan dahil may nalalabag silang kautusan. Yan po ang maliwanag dyan mga kapatid. Maliwanag na ang ating paksa ay patuloy nating naitatayo. At kanina sa cross-examine ni Brother Jando, hindi siya nakapasok. Hindi niya nagiba ang ating tindig mga kapatid. May time pa po ba? 10 seconds. Okay, wait ko na po ang Okay, wait tindig. na. Sasakto rin naman sa time. So, dako na tayo sa ating 7 minutes question and answer. Ready ka na ba, Bro Jando, for your 7 minutes cross-examination para kay Bro Ruben? Yes, ready na bro. Okay, kung ready ka na, go ahead, bro. Tanong, kailan binigay ang original? Sagot,
Hindi binigay kundi ipinakita kay Juan na nasa langit ang original copy. Next question. Yung binasa mo kanina na ang original commandments ang nakasulat sa 2 tapyas na bato, anong talata yon? Yung binasa ko kaninang letra por letra na original commandments, sulat ni Ellen G. White yun. Oh. Ayon sa sulat ni Ellen G. White, saan isinulat ang original na kautusan? Sa 2 tapyas na bato. Next. Kailan isinulat ang original na kautusan sa 2 tapyas na bato? Ayon sa Revelation 11:19, walang binanggit na Okay, moderator's time. Post time tayo. Ano yan, bro? Pumunta na rin. Ang tanong ko sa kanya, kailan ibinigay ang original, kailan isinulat ang original sa 2 tapyas na bato? Yun ang tanong ko. counter po. Okay. Meron kang counter objection, bro. Bro? Yes po, meron. Anong counter objection mo, bro? Itong si Brother Jando ay sumasabat ng hindi pa natatapos ang sagot ko. Yung tanong niya, madali lang naman ang sagot ko. Sa Revelation 11:19, walang binanggit kung kailan, basta't nasa langit. Ibig sabihin, wala pa ang planetang Earth, nasa langit na ang original copy ng 10 utos. Okay. So ganito mga bro, Bro Jando, patapusin muna natin siya habang sumasagot siya. Bro, pala nito, Bro Ruben, doon naman sa tanong niya, kung gusto mo sagutin, sana masagot mo. Pero yun nga, hindi natin mapipilit, bro, kung yun yung pinakasagot niya, no? Hindi natin siya pwedeng mapilit. So, pwede tayo mag-proceed into another question, bro. Okay, next question. Ayon sa sulat ni Ellen G. White, yung bang original na commandments na isinulat sa 2 tapyas na bato, yun ba ang ibinigay kay Moises? Yes or no? No, hindi yun ang ibinigay kay Moises. Iba lang yung ibinigay kay Moises. Isinulat din sa 2 tapyas na bato, kaya kopya na lang yun yung kay Moises. Okay. Next question. Sabi mo, ang na kay Moises ay kopya na lang. Kailan ibinigay ang original? Ang original copy ay walang nasusulat kung kailan ibinigay. Ngayon, sabi dito sa Revelation. Objection. Okay, objection. Anong objection, bro? Hindi ko tinatanong ang original copy. Ang tanong ko yung original kasi yung copy pinagkopyahan yun sa original eh. So hindi ko tinatanong yung original copy. Ang tanong ko yung mismong original. Kailan ibinigay ang original? Hindi ang original copy, ang original. Okay. Bro Ruben, meron ka bang counter objection o sasagutin mo yan? Sasagutin ko na lang po. Okay, kung sasagutin mo, bro, we still have time. Sa 5 minutes and 23 seconds. Go ahead, bro. Ang original na batas ng Diyos ay nasulat doon pa lang sa langit. Next question. Next Okay. question. So ano yung ibinigay kay Moises? Ang ibinigay kay Moises ay kopya mula doon sa original copy. Next question. Paano naging paano naging kopya kay Moises yung kung ang original copy ang pinagkopyahan ng binigay kay Moises, asan yung original? Nasa langit. Next question. Wala sa langit ang original copy, nasaan ang original? Naroon din sa langit. Next question. So dalawa ang nasa langit, ang original at ang original copy. Yes, dalawa. Kung yun ang gusto mong mangyari, dalawa. Saan sa Biblia mababasa? Saan sa Biblia mababasa na may dalawang kautusan sa langit, ang original at ang kopya? Walang mababasa letra por letra na mayroong dalawang kautusan. Pero may kautusang nalalabag sa langit. Yun ang nalabag ni Satanas. Next question.
Sinong Bible scholar sumusuporta sa paliwanag mo na may dalawang kautusan sa langit, ang original at ang original copy? Sagot, hindi ako naniniwala sa mga Bible scholar na sinasabi mo. Biblia ang pinag-aaralan natin ngayon. Ito ang final authority. Next question. Saang talata sa Biblia mo nabasa na sa langit ay may dalawang kautusan, original at ang original copy? Walang mababasa sa Biblia ayon sa sinabi mong litra por litra na dalawa. Pero ang binabanggit ko, yung original copy na nasa Revelation 11:19. Yun ang kautusan na nasa langit. Anong version ng Biblia nasa Revelation 11:19 may nakalagay ng original copy? Walang nakalagay na original copy doon sa talata. Pero kanina, binasa ko sa iyo ang sulat ni Ellen G. White. Tinawag niya yun na original. Saan? Commandment. Oh. Next question. Saan sa libro ni Ellen G. White mo nabasa na sa langit ay may dalawang kautusan, ang original at ang original copy? Walang binanggit si Ellen G. White na may dalawang kautusan. Ang binanggit niya, original commandments. Yun ang sagot niya doon sa Revelation 11:19. Okay. Kung walang binanggit si Ellen G. White, walang Bible scholar sumusuporta, wala ring talatang mababasa sa Biblia, saan mo binating sinabi mo na sa langit may dalawang kautusan, original at ang original copy? Sagot, yung sinasabi mong dalawang kautusan na ayon sa pagtatanong mo ay sinagot ko lang ayon sa hinahanap mong dalawa. Samantalang ang pinatutunayan ko, ang original copy na nasa Revelation 11:19, yun ang kautusan na Next pinagkopyahan ng Hindi ba sabi mo kanina, ang original nasa langit at ang original copy nasa langit, tama ba? Yes or no? Yes, nasa langit ang kautusan ng Diyos. Original copy nasa langit. Next question. Kung nasa langit pareho ang original at ang original copy sa dalawang kautusan nga, yes or no? Hello? Post time. Moderator's time. Bro, pakiulit daw yung question, bro. Gargal. Okay, ulitin ko tanong ha. Naka-post yung time natin. Time will be resumed pag sumagot na siya, bro. Go ahead. Sabi mo kasi kanina, ang original na kautusan nasa langit. At ang original copy ng kautusan nasa langit din. So, dalawang ang kautusan na nasa langit. Original at original copy. Tinanong kita kanina, saan sa Biblia? Wala. Saan sa Bible scholar? Wala. Saan sa aklat ni Ellen G. White? Wala. So, saan mo binabatay yung sinabi mo kanina na sa langit may dalawang kautusan, original at original copy? Sagot, ibinatay ko yan ayon sa pagsasagot at sa pagtatanong mo, sa paghahanap mo ng original at original copy. Samantalang ang pinatutunayan ko, original copy lang. Ngayon, ayon sa pagtatanong mo, naghanap ka ng original pa mula sa original copy, kaya sinagot kita. Ganon yon. Next question. Ang sabi mo, ang kopya ay nasa sanktuaryo sa langit, tama? Yes, original commandments. Ang sabi mo kanina, kopya ang nasa sanktuaryo, hindi ang original, tama? Yes, nasa langit ang original copy. Oh. Original commandments, original copy. Kung Pareho lang yun. nasa langit ang kopya, nasaan ang pinagkopyahan? Sagot, nasa trono ng Diyos. Ayon kay Pablo, doon sa santuaryo, sa trono ng Diyos, naroon ang 10 utos na mayroong 2 kerubin. Saang talata sa Biblia na ang pinagkopyahan sa sanktuaryo ay nasa trono ng Diyos? Nasa trono ng Diyos sa Hebreo. Hindi ko lang mabanggit ang tamang talata. Pero kung ating basahin ang Hebreo. And so, time na. Inabutan tayo ng time.
So, dako na tayo sa ating rebuttal ng negative side. So, ready ka na ba, Bro Jando, for your 10 minutes rebuttal? Yes, bro. Okay, Bro Jando, take it away. Okay. Yung ating bisita ngayon, nagkalito-lito, nagkawindang-windang na. Sobrang taranta niya, hindi niya alam kung paano sumagot. Pati yung mga comments sa comment section, pinagtatawanan na siya dahil kawawa naman, nahihirapan ng gusto. Kaso nga lang, binabaliktad sa akin ang kanyang sitwasyon. Pinapalitaw na ako daw ang nahirapan. Sa kanya palang paksa, hindi niya na napatunayan. Una, ano ang paksa niya? Ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon ni na Adan. Kung yun ang kanyang paksa, ibig sabihin, ang original copy ang umiiral doon. Ang original, yung isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan ba nagsulat ang Diyos sa 2 tapyas na bato? Andun sa Exodo 31:18. Doon nagsulat. Basahin natin talata ha. Na sobrang taranta na niya. Nagkawindang-windang niya kanyang mga pinagsasabihan. No? Kita ninyo? Yan. Sabi niya ganit 3:31:18 ng Exodo. Ayan. Pagkatapos ng pagkikipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang 2 malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos na siya mismo ang sumulat. Kailan siya nagsulat? Nung nandoon si Moises. Nagkawindang-windang na. Ang original, yung palang sinulatan. Pero hindi daw yun ang binigay kay Moises. Ayan ang sinasabi ng talata. Ang binigay kay Moises, yung sinulatan. Yung isinulat sa 2 batong sinulatan. Yun ang binigay kay Moises. So, kung yung original ay yung 2 batong tapyas na pinagsulatan, yun ang binigay kay Moises. Ngayon, alin na nauna? Yung original o yung pinagkopyahan? Original copy. Kasi pag sinabi kasing copy, kopya. Pag sinabing kopya, hindi yan ang original. Original siya nauna nga kopya, kaya original copy dahil siya ang unang kopya. Kopya. Saan ang pinagkopyahan? Andun sa binigay, isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan ibinigay ang 2 tapyas na bato? Kay Moises. So nandoon ang original. Ang original copy, yung kopya, nasaan? Panahon daw ni Adan. Ibig sabihin, nauna pa ang kopya kaysa pinagkopyahan. Asan ang logic doon? Sabi niya, nahirapan daw ako. Very easy ka nga Very easy ka nga. Nilitong-lito ka na, windang-windang ka na, basahan mo mga nasa comment section, nalilito ka na. Yung sinasabi ng mga tao dyan. Tapos, ano pang mga pinag-anuhan niya? Nagkasala ba si Adan? Yes daw. Anong kasalanan daw ni Adan? Dahil nagkaroon siya ng ibang Diyos. Saan talata yun? Hanapan ng talata, walang maibigay. Hanapan ng Bible scholar, walang maibigay. Tapos sasabihin niya, binagbatayan niya, Biblia. Kung babasahin, wala naman doon. Ano ba naman to? Kahit padiwa, wala doon Nagkasala ba si Adan dahil nagkaroon siya ng ibang Diyos? Mali. Nagkasala sila dahil kinain nila yung sa punong kahoy na pinagbawalan sa kanila. Saan sa 10 Commandments yun? Na magkakasala ka sa 10 Commandments kapag kinain mo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Doon pa lang wasak na ang kanyang paksa Wasak na wasak. Hindi naman nagkasala si Adan at si Eva sa 10 Commandments. Ang nagkasala si Adan at si Eva nung pinagbawalan sila na huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy, kinain pa rin nila. Doon sila nagkasala. Hindi sa pagkakaroon ng ibang Diyos. Dahil walang talata sa Biblia na nagkaroon ng ibang Diyos si Adan at Eva. Na merong ibang kinilalang Diyos si Adan at Eva. Wawa ka naman. Layman. Alam niyo ba kung ano ang layman? Ang layman na tagapag-Bible study. Hindi yan ordinary member. Task yan. Ikaw ay kukuning layman sa SDA, doon ka patitirahin sa simbahan. Libre kwarto. Kung may motor ka, libre gasolina. May allowance ka pa. Ordinary member yan.
ang layman na naka-assign para mag-conduct ng Bible study hanggang sa ito'y mabautismuhan at ang magbabautismo pastor na. Hindi ordinary member ang layman sa SDA. Ang nagkawindang-windang niya, ang pinagbabatayan niya, unang Juan 3:4, ang kasalanan na yung pagsalangsang sa kautusan. Nang sabihin niya ni Apostol Juan, ibinigay ng kautusan ni natural. Ba't ka tatakbo doon kay Adan ni wala pa binibigay na kautusan? Sa kanya, sa SDA kasi, mindset ng SDA kasi, kapag nagkasala ka, automatic ka na na lumabag sa kautusan. Mali. May mga pagkakasala, halimbawa, ganito. Sa Santiago, sinasabi sa Santiago, ikaw na alam ang dapat gawin, ngunit hindi mo ito ginawa, ikaw ay nagkakasala. Anong kautusan yon? Daming kautusan daming pagkakasala na hindi pagsalungat sa 10 utos. Nakapokus ka sa 10 utos. Kaso nga lang, yung paksa mo, walang nabasa sa Biblia na sa panahon ni Adan at Eva umiiral ang original copy, ang kopya. Bakit? Ang kopya ayon sa kanilang aklat ni Ellen G. White, ang original, yun yung isinulat sa 2 tapyas na bato. Kailan nagsulat sa 2 tapyas na bato? Exodo 31:18. Sino ba nauna? Ang original nasa Exodo 31. Ang kopya nandoon sa Genesis. Paano nangyari yun? Asan ang logic mo dun? Kawawa ka naman, mag-isip ka naman paminsan-minsan. Problema kasi sa'yo, mataranta ka lang, hindi ka na nag-iisip ng matino. Kawawa ka naman, layman ka pa naman. Tapos yan ang pagtuturo ninyo. Mga nasa comment section, mag-comment kayo. Sa tingin nyo ba, nasa katinoan ng kanya pinaliliwanag sa atin? Takbo dito, takbo doon. Walang Bible scholar na sumusuporta. Kahit man lang Adventist scholar, wala. Merong scholar ng Adventist eh. Wala man lang kahit isa na ibinigay. Sariling unawa lang niya, kuwawa naman. No? Maawa naman tayo sa ganyan. Tapos idadaan niya ako sa ganitong estilo na ano ba ito? Ganitong estilo na idadaan sa patot sa dahan dahil yun ang style ng SDA eh. Para magiba ang emosyon ng iyong kalaban, idaan mo sa kaya nang sinasabi niya na nataranta, na wala yung tindi ni Jando na nakikita ko noon. Style yan para panggiba kung sakaling emotional ako. Pero pasensya ka na, tinrain din ako kung paano i-counter yan, kaya di ka uubra. Mas mabigat yung mga pinagbabato ko sa iyo ngayon. Sa sobrang taranta mo, nagkawindang-windang ng argumento mo, kahit basahin mo pa yung nasa mga comment section, pinagtatawanan ka dong. Layman ka. Tapos, alam nyo ba sa sa chat niya sa akin, sabi sa akin, matutuloy ba debate o aatras ka? Ako pa yung tinanong kung aatras ako. Pero sa totoo lang, nakalimutan ko, may napag-usapan pala tayo. Hindi ko inisip eh. Pasensya ka na ha. Hindi ko sineryoso yung hamon mo. Kaya pala ako nawalan ng gana kanina. Yung para ang reason kaya ako nawalan ng gana eh. Nakalimutan ko na magkakaroon pala kami ng talakayan. Hindi man lang ako nag-isip na ngayong gabi pala yun. Nawalan ako ng gana kanina. Yung sagot niya, puro private interpretation. Asa ng napakapurol ng mga argumento. Saan ako doon? Very nakakatawa. Kahit basahin ko pa yung mga comment section ngayon. Sabi pa niya ganito na ang nilabag daw na kautusan 10 commandments. Sabi to sa Preach It, Teach It, sabi dito, the law that Cain broke is referred to as the cultural mandate. Genesis 1:26-31. And sometimes called the Edenic covenant followed by the Adamic covenant. Yun ang nalabag ni Adan at Eva. Next question. Yung cultural, time na? Yung cultural mandate, yung Edenic covenant at yung Adamic covenant, ayon dito. Yun ang nalabag, hindi 10 commandments. Sa kanya, pag nakalabag ka, kasalanan, 10 commandments na automatic.
Wala namang sumusuporta, Bible scholar, Adventist scholar, Protestant Bible scholar, Catholic Bible scholar, wala sumusuporta kay isa sa'yo. Oh, wala. Puro mo lang sariling unawa. Biblia daw batayan. Hanapan talata, wala namang mabasa. Hindi mabasa letra por letra. Eh di sabihin, Time. yun. Time na. So, yun. Okay. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes question. So, bro, ready ka na ba for your 7 minutes? Yes, ready na. Okay, wait lang Set ko lang yung timer. 7 minutes. Go ahead, bro. 7 minutes. Okay, tanong. Sabi dito sa Juan 8:44, ang inyong amang Diablo ay mamamatay tao na mula pa ng simula. Tanong, saan yung simulang ito? Sa langit o panahon ni Adan? Sa langit na bro, mamamatay tao si mamamatay tao yung si Satanas, tama yun. Pero walang original copy ng 10 utos sa panahon ni Adan. Yun ang dapat patunayan, yung original copy nasa panahon ni Adan. Yun ang patunayan mo. Next question. Next question. Ano ba tanong? Dahil sabi mo, sa langit pa lang mamamatay tao na si Adan, saan mababasa na sa langit may pinatay na tao si Adan? Saan? Hindi, ikaw ang nagtanong kung sa langit mamatay tao kasi pasimula, yung unawa mo kasi sa langit yung pasimula. Ikaw ang nagbigay ng meaning na yon. Oh. Sa pasimula talaga mamatay tao na siya. Kailan siya nagsimula? Doon kay Adan at saka kay Eva. Oh, next question. Next question. Objection po sa Question, kanina. time pause. Ang tanong ko kanina, ayon sa 1:8:44, sa pasimula pa lamang, ang iyong amang Diablo ay mamamatay tao na. Ang tanong ko, saan naging mamamatay tao si Satanas, ang Diablo, sa langit o sa Eden? Sagot niya, sa langit. Sumunod na tanong, saan mababasa Counter na objection. may pinatay na tao si ang Diablo sa langit? Yun po ang dapat niyang sagutin. Okay, anong counter objection, bro? Jando? Wala siyang nilagay na categorical question kanina about sa Eden. Siya ang nagbigay ng pakahulugan na ang pasimula meaning sa langit. Siya yung nagpasok. No, ba't niya pinapahid sa akin? Okay. Bro Ruben, kung yan talaga yung sagot niya, bro, ano lang natin, next question kasi para makausad tayo. Ayun. Okay, tanong. Categorical tayo. Saan naging mamamatay tao ang Diablo? Sa langit o sa lupa? Yung pasimula na binabanggit dito, nung pasimula sa lupa, langit o lupa? Nung kanya niloko sina Adan at Eva, nasabi niya hindi kayo mamamatay pero mamamatay pala sila. Doon nagsimula ang kanya pagiging mamamatay tao. Oh, next question. Ngayon, dahil inamin mo na sa panahon pa lamang nila Adan ay naging mamamatay tao ang Diablo, aling kautosan ang nalabag niya sa 10 utos? Walang kautusan na ibinigay kay Satanas na 10 utos, wala. Kasi ayon sa Malakias 4:4, ang 10 utos ibinigay yun sa mga Israelita, hindi kay Satanas. Oh, next question. Ang tanong ko, sa pagiging mamamatay tao, aling utos ang nalalabag sa 10 utos? Walang 10 utos nilalabag si Satanas dahil ang 10 utos hindi ibinigay kay Satanas kundi ibinigay sa mga Israelita ayon sa Malakias 4:4. Next question. Tanong, bakit tinawag siyang mamamatay tao kung walang nalalabag na utos na huwag kang papatay? Bakit tinawag siyang mamamatay tao? Tinawag siyang mamamatay tao kasi niloko niya si Adan at si Eva at yung panlolokong ginawa niya ang naging dahilan na matay sina Adan at Eva. Yon, hindi sa kautusan. Next question. Sunod na tanong, nung sabihin ni Satanas kay na Eva at Adan, magiging kagaya kayo ng Diyos, nagsisinungaling ba siya o hindi? Hindi siya nagsisinungaling no na maging kagaya sila na maging bukas sa kanilang isip. Talaga namang nabuksan ng kanilang isipan.
Yun naman. Pero hindi yun reason na nagkaroon sila ng ibang Diyos. Sabi mo kasi kanina, nagkaroon ng ibang Diyos. Next question. Sunod na tanong, si Satanas ba ay hindi nagsinungaling o sinungaling siya simula pa noong una? May mga pagkakataon bro na si Satanas nagsasabi ng totoo gaya ng Lucas 4:14. Sinabi ni Satanas, ikaw ay anak ng Diyos. Totoo yun. Oh. Next question. Sunod na tanong, ano yung sinabi ni Satanas kung ikaw ay anak ng Diyos? Yung ba'y pangungusap na nagbibigay ng pagdududa o nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ng totoo bro. Lucas 4:14 ang sinabi ko. Ito sinasabi sa sa Lucas 4:41 pala. Ang sabi ganito. Ayan. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus. Tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Totoo yan. Lucas 4:41. Next question. Sa pasimula, sabi dito, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya simula pa nung una. Ang tanong, alin ang tama? Yung sinabi mong nagsasabi ng totoo si Satanas o palagi nagsisinungaling? Ayon sa Juan 8:44. Tamang sinasabi ko, maliban na lang kung tututulan mo talaga na si Jesus ang anak ng Diyos. Sabi ni Satanas sa Lucas 4:41, sumigaw sila kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos. Oh, totoo yan, kasinungalingan. Nasa iyo na yan. Oh, manindigan ka. Next question. Sunod na tanong. Yung prutas na ipinagbabawal sa Eden, sabi ng Diyos, huwag mong papakialaman. Kunin nyo na lahat. Nung pinakailaman ni Eva at Adan, ninakaw ba nila o hindi? Hindi nila ninakaw. Wala naman silang kinuha doon eh. Ang sinabi lang doon, pinagbawalan silang kainin yon. Kaso tinukso ni Satanas. Di naman siya inutusan na nakawin yon. Oh, next question. Pag sinabi ba ng Diyos na huwag mong kukunin yan, huwag mong papakialaman tapos kinuha, pag nanakaw yan o hindi? Walang sinabi na huwag pakikialaman. Ang sabi, huwag mong kakainin. Yung pagkain, hindi pagnakaw yun. Next question. Next question. Yung ginawang pagpatay ni Abel sa kanyang kapatid, aling utos sa 10 utos ang nalabag? Wala. Dahil wala pang ang kautusan na ibinibigay eh. Yung ginawa ni Cain kay Abel, gaya na sinasabi dito sa Teach It, ang ginilabag niya ay ang cultural mandate, ang Edenic Covenant at ang Adamic Covenant. So hindi yan 10 utos. Next question. Saan mababasa sa Biblia yung sinasabi mo? Na Adamic Covenant. Hindi Biblia ang binabasa ko referensya. Patunay na hindi ang 10 utos ang nilabag. Sa Biblia, walang nakasulat 10 utos ang nilabag. Sa referensya, wala yung nakasulat 10 utos ang nilabag. Ang nilabag niya, cultural mandate, Edenic Covenant at Adamic Covenant. Next question. Ngayon, sinasabi mo ang nalabag ni Cain ay Adamic Covenant. Saan mababasa sa Biblia na may utos na huwag kang papatay doon sa Adamic Covenant? Ang pinagbatayan dito ng Adamic Covenant ay ang Genesis 3:14-21. Walang mababasa letter for letter na yan ay Adamic Covenant, pero pinapaliwanag sa pamamagitan ng mga Bible scholar na yan ay Adamic Covenant. Next question. Time. Yes. Ayan. So, time na tayo. No, biglang nag-init. No? Okay. So, bago tayo tumuloy sa ating conclusion, so dako muna tayo. Baka pwede tayo mag-shoutout muna sa mga live viewers natin, bro. Okay, live viewers natin, ito tayo, mag-shoutout tayo. Ang ating YouTube ngayon nanonood 532 live viewers. Sa Facebook naman natin tumataginting na 228. Yon. So ito naman tayo magbabasa ng Ronel Kalutot. Shout out kay Katoliko ako, shout out kay Alicia G, shout out kay Antonio Tinaulinaw, shout out kay Amor, shout out kay Rex Kabahog, shout out kay Yole Kalyawin, shout out, ito ang dami. Ito naman tayo sa sa Bartolomeo Carnival.
Wash out din sa'yo. Admel Castbro, wash out din sa'yo. Nick Sanico, wash out din sa'yo. Alfreda Inobiote, wash out din sa'yo. Yan, dami talaga. Basta punto por punto ang magkipagtalakayan kayo. Ang daming manunood. Next. Thank you, Brother Nash. Okay, maraming salamat sa ating mga live viewers. Keep tuning lang po dito sa Punto por Punto. So, pasensya na, nandito yung anak ko. So, yan. So, dako na tayo sa ating 5 minutes conclusion. Okay, 5 minutes conclusion. Ready ka na ba, bro? Ano na ito, Jando? Yes, ready na ako, bro. Okay, kung ready ka na, go ahead, bro. Ito ang conclusion ko sa topic ngayong gabi. Hindi niya napatunayan biblical, hindi niya napatunayan based sa referensya, hindi napatunayan based sa mga Bible scholar. Ang mga pinagagawa niya, puro lamang sariling unawa. At ang sariling unawa, kailanman ay hindi tatayo yan. Sabi nga ni Father Darwin, all arguments are equal with the absence of evidence. Ako may ebidensya. Biblia, binabasa. Oh, sabi ng mga demonyo kay Jesus, sumigaw sila. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus. Ikaw ang anak ng Diyos. Patunayan mo kasinungalingan yan. Oh, yan ha. So, totoo na siya anak ng Diyos. Oh, wala tututol doon. Santiago 2:19, ang mga demonyo naniniwala na isa ang Diyos. Ano pa nga nanginginig pa nga sa takot eh. Oh, see? Totoo rin yun. Oh. Hindi yung tanong ha, hindi yung pagdududa ha. Yun ay talagang sigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Declaration yun. Lucas 4:41. Ayan o. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus. Ikaw ang anak ng Diyos. Ang topic niya, patutunayan niya na umiiral ang original copy. Walang nabasa. Walang napatunayan. Ang ginawa lang niya, puro private interpretation, kaya sa tanungan portion, nagkawindang-windang na. Ang nagpabagsak sa kanya mismo, ang Roma 5:13 ang nagpabagsak sa kanya. Sabi niya na umiiral na. Ang sabi sa Roma 5:13, walang kautusan. Wala pang kautusan. Anong umiiral kung wala palang kautusan? O saan nagkasala sina Adan? Sina Eva, sina Cain? Sa cultural mandate pala. Sa Edenic Covenant, followed by the Adamic Covenant. Hindi pala yung 10 utos. Nako. Gibong-gibong ang kanyang argumento. Wasak na wasak, hindi man na nakatayo. Bakit? Walang nabasa eh. Walang napatunayan. History? Wala. Biblia? Wala. Bible scholar? Wala. Kahit masulat na Ellen G. White, wala. Oh. Kaya wasak na wasak. Kanina ka pa nawasak eh. Hindi lang ako umimik para humaba. Sayang naman ang oras, no? Pag tinigil ko na bigla. 'Yon. So, ang paksa ng ating katunggali sa talakayang ito ay hindi umubra. Hindi man na nakatindig. Sabi niya nakatindig daw siya. Hindi nakatindig. Bakit? Walang nabasa, walang napatunayan. Ang ginawa, puro private interpretation. Oh. Para bilang patunay na hindi ka nakatindig sa paksang ito, tingnan mo na sa comment section, mga nanonood sa ating live ngayon, basahin mo lahat isa-isa at makikita mo na hindi ka talaga umubra. Wasak ang paksa mo at walang tema mo ang naitindig ngayong gabi. Nawasak ko na. Isang talata lang ginamit ko, Roma 5:13, gibang-giba ka na. Ito pa, ebidensya. Cultural mandate pa lang nalabag at saka Edenic Covenant at Adamic Covenant, yung pa lang nalabag. Si Satanas daw binigyan ng 10 utos, mali, Malakias 4:4. Ibinigay yon para sa buong Israel, hindi para kay Satanas. Oh. So, giba ang paksa mo, wasak na wasak, ni isa man lang punto hindi nakatindig kahit isa. Oh, yun. Hanggang na lang muna. Still have 1 minute, bro. Yan na lang bro, tapos na. Okay, sige. So, kung wini-wave mo na, wave na natin. Dako na tayo sa conclusion ng ating affirmative. Go ahead, bro. Okay, 5 thank you. Ito si Brother Jando.
ay naghahanap ng mga kakampi doon sa ano, sa mga nagko-comment. Natural, mga Katoliko kasama mo yun eh. Siyempre pag nag-comment sila ng laban sa iyo, di lalo kang nahayag. Alam niyo mga kapatid, kung pakikinggan niyo si Brother Jando, parang totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon ay nahalata natin na kumakapit lang pala siya sa mga pananalitang ano, yung mga nagmamarites, yung mga nagsasalita sa kanto. Ganun ang nakita ko sa kanyang mga sinabi, yung kanyang pagre-rebuttal. Hindi niya ni-rebut yung mga posti ko kanina, kundi nagsalita na lang siya ng mga walang pintang salita. At ito ang masaya. Ipinagtanggol niya ang Diablo. Ito, basahin natin. Juan 4:44. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmula ng lahat ng kasinungalingan. Yung pag-twist sa talata, sa malinaw na sinasabi ng Biblia, yun ay pagsisinungaling na hindi napapansin ng marami. Ito tinanong ko kanina. Sabi sa talata, si Satanas ay mamamatay tao simula pa ng simula. Tinanong ko, saan nangyari? Sa langit o sa lupa? Sa langit daw. Tinanong ko, saan mababasa na sa langit may pinatay na tao si Satanas? Di walang nabasa. Isang butas lang mga kapatid. Wasak yan, sabog yan. Parang alam niyo yung isang plastic na tubig na inumin, na dala-dala mo doon sa disyerto. Nabutas, wala ka na mainom, patay na. Ganon ang nangyari kay Jando ngayon. Akala ko pa naman magaling, wala. Butas na butas ang kanyang argumento, sabog. Roma 5:13, hindi ito napabagsak. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay sa Sinai ng Diyos ang kautusan. Bago ibigay sa Sinai, nagkakaroon na ng pagsalangsang, paglabag sa kautusan. Ibig sabihin, yung nilalabag doon sa Eden, yung original copy na nasa Revelation 11:19. Ayan Sabi ni Ellen G. White, wala daw ako nabasa. Ibinasa ko nga kanina kay Ellen G. White, tapos sasabihin niya wala nabasa. Sabi ni Ellen G. White, yung 2 tapyas na bato na naroon sa templo ng Diyos sa langit, yun ay original commandments na sinulat ng kamay ng Diyos. Kung may original copy, mayroong kopya. Anong sabi sa Hebreo 8:5? Yung pag-aalay, yung santuaryo, yung mga kagamitan na nasa lumang tipan, yun ay anino o kopya ng original na nasa langit. Hebreo 9:4. Yung kaba ng tipan na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato na narito sa santuaryo sa lupa ay kopya lamang ng original na nasa langit. May pagsamba sa langit, may pagsamba sa lupa. Ganun yun mga kapatid. Ito, ano yung pagsamba sa langit mga kapatid para magkaroon tayo ng kaalaman? Isaiah 66 verse 23. Sa araw ng Sabat, lahat ng tao ay paroroon sa harap ko, sabi ng Panginoon, upang sumamba. Kung nagkaroon ng pagsamba sa langit, ganun din sa lupa. Kaya itong si Brother Jando, lumayo o tumalikod sa katotohanan, ay mas ginusto niya yung kasinungalingan. Kaya tama yung Juan 8:44 Pinagtanggol niya yung ama ng kasinungalingan. Kaya't nahayag mga kapatid, hayag na hayag. Yung kanyang kasikatan wala, pabagsak na, nabutasan natin mga kapatid. Nabutasan natin at sa susunod, doon tayo sa mas mataas sa kanya. Pataas ng pataas ang ating haharapin at bubuwagin. Ang ating misyon ay buwagin ang mga bulaang propeta. Kung ayaw magbalik ni Brother Jando sa tinalikuran niyang katotohanan ay sa dagat-dagatang apoy ang bagsak mga kapatid. Kaya maliwanag na dapat tayo ay sa katotohanan lamang. Huwag tayong papanig doon sa Diablo. Puro kasinungalingan ang binabanggit.
Ang Okay, kabayaran time? ng Time? kabayan. Time na po, time na. Salamat. So diyan po natatapos ang ating debate no sa araw na to. So before tayo mag-end, baka pwede tayong magpasalamat muna. Bro Ruben, unahin na muna kita magpasalamat at tapos na po ang debate natin. Ba may gusto kang pasalamatan at i-promote? Okay, maraming salamat po Brother Jando, Brother Wendell at sa iba pa na mga kapatid natin sa Roman Catholic Church. Ang pag-uusap na ito ay talakayan lamang. Pag ako nasa labas na, hindi ko po ugali na magsalita pa ng kung anuman. Kung ako man ay nakapagsalita ng mabigat, ako po ay humihingi ng pasensya dahil ito po ay pagdidin lamang sa isang maginoong debate. Salamat Brother Nas sa iyong matyagang paglilingkod sa amin. At salamat sa punto por punto at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Maraming salamat sa inyo. At binabati ko si Brother Patrick Gonzalez, shout out. Brother Sister Baros at si Brother Arnel Kicho. At binabati ko rin ang San Fernando Pampanga SD Church. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Tawa ang Panginoon ang magpala sa ating lahat. Thank you. Thank you so much, Brother Ruben. At Bro Jando, iiwan ko na sa iyo ang ating mikropono. So bahala ka na. Maraming salamat sa pag-iimbita niyo pala sa akin dito as a moderator. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am